Sino po naniniwala? Isa sa mga hindi nawawala sa maraming mga tao, sa iba't ibang okasyon, sa iba't ibang mga panahon, sa buhay ng isang tao, yung pagsubok. Sino po rito naka-experience na ng mga pagsubok sa buhay na minsan hindi simple, minsan hindi madali, and at the same time, minsan parang gusto mong tanungin ang Diyos, bakit pinayagan ang Diyos? Napansin niyo yun? May mga ganong mga trial sa ating buhay, may mga ganong mga crisis sa ating buhay, may mga ganong pangyayari na minsan hindi lang mahirap maunawaan, kundi parang ang hirap ding tanggapin. Bakit pinayagan ng Diyos? Alam niyo po, again, isa sa mga parang natural na siya na dumadaan sa buhay ng isang tao, yung mga pagsubok. Pero sino po naniniwala, kailangan nating matutunan yung bawat pagsubok na hindi lang siya basta pagsubok sa buhay natin, kundi isang transition ng Diyos doon sa isang mas magandang bagay na nag-iintay sa atin. Totoo po ba yan? Kasi nga, pag ang naging kabuuang pagtanaw mo sa isang pagsubok na meron ka ay pagsubok lang at hindi transition sa buhay mo, alam niyo po, ang bigat na magiging pagharap mo sa anumang pagsubok na meron ka. Pag ang tingin mo lang sa Kanya ay talagang pagsubok at hindi transition ng Diyos, ang bigat na magiging pagtanaw mo sa Kanya. At pag ang kabuuang tanaw mo sa kung anumang problema, sa kung anumang pagsubok na meron ka na dinadaanan sa buhay mo, at hindi lang siya, kung hindi pagsubok lang at hindi transition, alam niyo po, malabo mong makita yung kakaibang kilos ng Diyos, bakit niya pinayagan yan sa buhay mo. Sino po naniniwala? Merong mga kakaibang kilos ng Diyos, bakit niya pinayagan ang anumang problema sa buhay natin. Merong mas magandang dahilan ng Diyos at merong kakaibang ginagawa ang Diyos despite na merong kang nararanasang problema sa buhay mo. Alam niyo po, another thing, pag ang naging kabuoang pagtanaw mo sa pagsubok na meron ka, sa problema na meron ka sa buhay mo, ay isang pagsubok lang at hindi transition ng Diyos, mabibigo kang makita yung napakagandang nag-iintay sa buhay mo pagkatapos ng pagsubok na meron ka. Sino po naniniwala? Sa lahat ng problema na pinayagan ng Diyos sa buhay natin, after nun, merong mas magandang nangyayari. After nun, merong mas malaking pagpapala na ibinibigay ang Diyos. Alam niyo po, sa panahon ng pagsubok, sino naniniwala? God is preparing something great for your family. Totoo po ba yan? Kahit na gaano pa kabigat yan, still, ang katotohanan sa likod nito, merong inihahandang mas maganda ang Diyos. Sino po naniniwala? After ng isang mabigat na pagsubok, God is preparing something great sa finances mo, na kahit napakabigat na nung pinagdaraanan mo na yon, pero still, yung reality, meron pa rin magandang inihahanda ang Diyos kahit na dumadaan yung finances mo sa problema. At sino po naniniwala, after ng isang mabigat na pagsubok sa iyong business, sa iyong career, o sa iba pang areas ng buhay mo, still, merong magandang nag-iintay pagkatapos ng lahat ng iyon. But again, ang problema, marami kasi, ang kabuuang tingin sa pagsubok ng buhay, sa mga problemang dumarating sa buhay, isang krisis lang. Now, pag sinabi natin krisis, it is beyond or it is an event over which one has no power to control. Yung wala kang kakayanan na kontrolin. Kahit gusto mo, pero wala kang magawa. Ito po yung isang kaganapan kung saan ang isang tao walang kakayanang pigilan. Totoo ba minsan, may mga problema, may mga pagsubok tayo sa pera na kahit na anong gawin natin, hindi natin mapigilan yung pagsubok na yon. At totoo ba minsan, may mga pagsubok tayo sa ating buhay, sa iba't ibang areas ng ating buhay, sa ating career, sa ating ministry, sa iba't ibang areas pa, na kahit na anong gawin mo, it is beyond your control. Wala kang magawa. Hindi mo mapigilan. These are also experiences na kung saan you did not anticipate or prepare, pero pinayagan ng Diyos. May mga problema tayo, di naman natin ina-anticipate eh. Totoo po ba yan? May mga dumating na problema sa atin, parang surprise ang dumating,
Pero, pinayagan ng Diyos eh. Ito rin yung mga karanasan na hindi tayo handa, pero pinayagan ng Diyos. Hindi natin inaasahan, pero dumating sa ating buhay. Wala naman siguro nag-expect, nag-anticipate ng problema sa buhay. Totoo po ba? Wala namang may gusto na may dumating o dalawin ng problema sa buhay. Pero, ang reality, kahit hindi mo siya ina-anticipate, kahit hindi mo siya inaasahan, dumarating sa buhay mo. Alam niyo po, again, madalas supresa siyang dumarating sa ating journey. At ito po ang totoo. Meron siyang kakayanan na minsan, pag dumating siya, ipaparamdam sa iyo na parang nag-iisa ka. Sino po rito na-experience na yon? Kung kailan ka may problema, saka mo pa naramdaman na parang nag-iisa ka na dinadaanan yung problema na yon. Sometimes, kung kailan ka pa dumaan sa isang mabigat na problema sa pera, saka mo pa naramdaman na parang nag-iisa ka habang hinaharap yon. Sometimes, kung kailan ka pa dumadaan sa isang mabigat na problema sa relationship mo, saka mo pa naramdaman na parang nag-iisa ka. At maging sa ibang areas ng buhay natin. What does it mean? Again, yung mga problemang dumarating sa ating buhay, yung mga krisis na dumarating sa ating buhay, meron siyang kakayanan na iparamdam sa iyo na parang nag-iisa ka. And at the same time, may kakayanan din siya na iparamdam sa iyo na para bang nasa peligro ang journey mo. But aside from this, minsan, may iba't ibang mga emotional response ang isang tao pagka dumadaan doon. Pag dinadalaw ng mga hindi naman niya anticipated ng problema, pero dumating sa buhay niya. Gaya nung takot, sino po rito aminado, nakaramdam nung takot, nung datna ng problema, nung dalawin ng problema. And at the same time, yung tinatawag nating pangamba, yung tinatawag nating trauma, sino po rito, minsan natotrauma na doon sa dumarating na problema sa buhay niya. Lalo na pagka paulit-ulit yung problema sa pera, paulit-ulit yung problema sa relasyon, paulit-ulit yung problema sa kalusugan o sa iba pang areas ng buhay. Sometimes, we were being traumatized dun sa mga karanasan natin na yon. At minsan, yung reaction natin, yung ating emotional reaction, minsan, naninisi tayo ng ibang tao. At minsan, nawawala na rin tayo ng pakialam. Alam niyo po, madalas, pag dumarating sa atin yung mga hindi natin inaasahang problema, napupuno tayo ng takot para sa ating pamilya, napupuno tayo ng takot para sa ating kabuhayan, para sa ating relasyon, sa maraming areas ng ating buhay. Alam niyo po, ito ang totoo. Isa pa dun sa mga namamayaning emotion sa atin, marami sa gitna na matinding pagsubok, problema, lalo na hindi mo inaasahan, napupuno tayo ng paninisi. Paninisi sa ating sarili. Sino po rito aminado? Sometimes, nung magka-problema ka, kasama sa sinisi mo sarili mo. Sometimes, nung magka-problema ka, kasama sa sinisi mo yung mga tao sa paligid mo. At minsan, kahit ang Diyos, minsan nasisisi natin. Bakit pinayagan ng Diyos yung problema na yun sa ating buhay? But yung pinakamalungkot na namamayaning emotion sa marami, sa gitna ng isang problema, yung bang nawawala na ng pakialam, lalo na sa pamilya. Alam niyo po, one time na i-discuss ko na isa sa mga pinakamalungkot na senaryo pagdating sa problema, yung pamilya wala nang pakialaman sa isa't isa. Kung meron man pinakamalungkot na senaryo, yung senaryo na yon. Yung dumarating doon sa point na wala nang pakialam sa nararamdaman at nararanasan ng isang tao. Alam niyo po, ito ang totoo. Yung isang matinding pagsubok, yung isang malaking problema, yung bagay na hindi natin inaasahan pero pinayagan ng Diyos, isa sa mga pinapakita nito sa buhay natin, yung mga hindi mo inaasahan, i-reveal sa pagkatao mo. I-reveal ng problema. Sino po aminado? May mga pagkakataon, nire-reveal ng problema yung iba't ibang muka ng pagkatao natin. Totoo ba yan? Nung dumating yon, nakita kong anong klaseng pagkatao meron tayo. And at the same time,
yung iba't ibang mga bagay sa ating buhay. Now, tingnan natin, what life's struggles usually reveal. Alam niyo po, unang-una, isa sa mga nire-reveal na mga problema, matitinding krisis sa ating buhay, yung kung ano yung ating mas pinapahalagahan. Totoo ba? Isa sa mga inireveal ng problema na dinaanan mo sa buhay mo, yung bagay na pinapahalagahan mo eh. Sa panahon ng pagsubok, nakita yung pagpapahalaga ng isang tao sa kanyang sarili. Sa panahon ng pagsubok, nakita yung pagpapahalaga o sobrang pagpapahalaga ng isang tao, hindi lang sa kanyang sarili, kundi maging sa pera, maging sa buhay, maging sa ibang bagay, hindi lang doon sa mga negatibo, maging doon sa mga positibo. Nung dumaan ka sa problema, nakita yung pagpapahalaga mo doon sa kapwa mo kahit may problema ka eh. May mga tao, kung kailan dumadaan sa problema, saka pa nila naipakita yung kanilang malalim na pagpapahalaga sa paglilingkod sa Diyos. Kasi nga, ang problema, yung mga struggles natin sa ating buhay, meron siyang kakayanan na i-reveal yung mga pinapahalagahan mo sa buhay. Napansin niyo yan? Kung kailan ka dumadaan doon sa problema, saka pa nakita sa iyo yung mas mataas na pagpapahalaga sa Diyos. Kung kailan ka dumadaan sa problema, sa buhay, sa isang matinding problema, saka mo pa naipakita yung mas mataas na pagpapahalaga sa paglilingkod mo sa Diyos. Why? Because great trials prove that all things are temporal. Great trials prove that all things are just a steward. And great trials prove that all things may vanish at any moment. Pinatunayan at pinatutunayan ng maraming mga pagsubok sa buhay natin na ang lahat ng bagay pala temporal. Kaya pala, may mga tao na sa gitna ng matinding pagsubok, mas napahalagahan nila ang kanilang paglilingkod kasi nga, doon nila mas na-realize na temporary nga lang pala lahat ng bagay. At anytime pala, pwedeng mawala. At the same time, pinagkatiwala lang din pala lahat ng bagay na meron tayo. Kaya nga mapapansin nyo, may mga tao na sa kabila ng matinding dinadaan ang pagsubok sa buhay, doon pa sila mas nagsumiksik sa Diyos. Doon pa sila mas nagtumibay sa paglilingkod sa Diyos kasi nga nakita nila temporary lang pala ang lahat. Pwede palang anytime mawala yung pagkakataong makapaglingkod sa Diyos, makapag-serve sa Diyos, mapasaya ang Diyos. Alam niyo po, pinatunayan ng pagsubok sa atin na ang lahat pwedeng mawala sa isang iglap. That's why we should be aware of its danger but recognize its opportunity. Meaning, yes, may problemang hatid ang bawat pagsubok. May hirap na hatid ang bawat pagsubok, pero hindi lang problema, hindi lang hirap ang dala nito, kung hindi opportunities din na mapahalagahan, una ang Diyos, yung mga pagkakataong binibigay ng Diyos sa atin, and at the same time, yung ating pamilya. So dito, unang inire-reveal ng mga matitinding pagsubok sa buhay natin, yung mga pinapahalagahan natin. Kung ano yung totoong mahalaga sa atin. Tandaan niyo po, every crisis in life comes like a coin with a double-sided angle. One is danger and the other one is opportunity. Another thing, life struggles changes life's priorities. Totoo ba sa unang sigabo ng isang krisis sa buhay ng isang tao, maraming bagay-bagay agad nababago sa ating mga priorities. Nabago bigla yung priorities natin. Sino po aminado nung biglang magka-problema sa pera, bigla nabago yung priorities mo sa pera. Sino po aminado nung biglang magka-problema sa relasyon, nabago bigla yung priorities mo sa iyong relationship. At bigla nung magka-problema sa iyong paglilingkod, bigla nagbago yung priorities mo sa iyong paglilingkod. Ano pinapakita rito? Madalas, dahil doon sa dumating na problema sa atin, yung dating hindi mahalaga sa atin, naging mahalaga sa atin. Yung dating hindi natin pinapansin na natin. Yung dating hindi natin priorities, naging priorities natin. What's the point?
pinatunayan o pinatutunayan ng pagsubok, kaya pala niyang baguhin ang priorities ng maraming tao. Pag dumadating pala ang isang matinding problema sa buhay ng isang tao, kasabay nun, babaguhin ito yung priorities mo. Napansin nyo, may mga tao nung magkasakit, biglang nagbago yung priorities niya sa buhay. Yung dating hindi mahalaga sa kanya, pinapahalagahan niya ngayon. Yung dating hindi niya pinapriority na niya ngayon. Alam niyo po, pinatunayan ng pagsubok, hindi lang pala puro pera ang kailangan ng tao. Totoo ba yan? Nung dumaan tayo sa isang pagsubok, nakita natin, hindi lang pala puro pera kailangan ng tao eh. Nung dumaan ang pamilya mo sa pagsubok sa relasyon, nakita mo, kahit pala marami kang pera, pag sira ang pamilya mo, mas malungkot pa rin pala eh. Napansin niyo yan? Napansin niyo, nung nagkasakit ka, kahit pala ang dami mong pera, pag may sakit ka, parang wala rin kwenta yung pera eh. Yung hindi mo rin may enjoy eh. Totoo mo ba yun? Na kahit pala gano'ng karami yung pera mo, pero pagkaala ka ng panlasa, kahit anong pagkain o mamahaling pagkain pabilin mo, hindi mo na rin pala malalasahan. Alam niyo po, pinatunayan ng pagsubok, hindi lahat ng pagkakataon, pwede rin nating makasama yung mga taong kasama natin. Kaya nga, yung pagsubok na dinaanan natin, nire-reveal niya yung mga priorities natin sa ating buhay. So yung dating hindi mo pinapansin mga tao, lalo na pamilya mo, ngayon, dahil sa pagsubok na dinaanan nyo sa pamilya, mahalaga na sa iyo ngayon, priority mo na ngayon sa buhay mo. Alam niyo po, pansinin niyo, nung dumaan ka sa matinding pagsubok sa pera, nabago priority mo sa pera eh. Yung dating hindi mo pina-priority, ngayon, priority mo na ngayon. So, marami sa inakala nating mas importante, above those, mayroon pa palang mas importanteng dapat pagkagastusan ang ating buhay. So, tandaan niyo po, sometimes, God changed the course we have take from easy to hardest, from peaceful to stressful, not to harm us, but to keep us on the right course in life. Di naman tayo pinapayagan ng Diyos yung mga masasakit na mga journey, pace sa ating journey, para lang basta masaktan tayo. No. Sometimes, pinapayagan ng Diyos yung bagay na yon para dalhin tayo sa right track ng ating buhay. Katlo, life struggles to build God's miraculous provision. Sino po aminado? Ayan, sino rito yung mga nakaranas na matinding problema na sa buhay? At sino po aminado? Doon sa panahon na dumaan ka sa problema na yon, kamay ng Diyos ang nagtawid sa iyo. Napansin niyo yan? Isa sa mga nire-reveal ng problema sa buhay natin, yung miraculous provision ng Diyos. Alam niyo po, maraming mga pagkakataon, pinapakita ng Diyos, hindi siya nagkulang. Maraming mga pagkakataon, ipinaramdam ng Diyos sa gitna ng matinding pagsubok na yon, yung pagpapala ng Diyos. And at the same time, yung himala ng pagtawid ng Diyos dun sa mga pinagdaraanan mo. What's the point? Tandaan niyo po, walang anumang krisis sa buhay ang kayang pumantay sa provision ng Diyos sa buhay mo. Walang krisis, walang problema, matinding problema sa buhay ang kayang pumantay sa proteksyon ng Diyos sa buhay mo. At walang problema, matinding problema sa buhay ang kayang pumantay sa paggabay ng Diyos sa buhay mo. Ito po ang totoo. Mabibigo ka lang naman talaga na makita na sapat ang provision sa panahon ng pagsubok if what you speak is always negativity. Hindi mo talaga makikita yung provision ng Diyos sa gitna ng matinding pagsubok mo kung ang lagi mong sinasabi, mga negatibong bagay. Mabibigo ka lang talaga na maranasan yung mahimalang pagkilos ng Diyos during dun sa course ng journey mo sa mabibigat na pagsubok sa buhay mo if what you speak is always hopelessness. Kapag ka ang lagi mong sasabihin, kawalan ng pag-asa, negativity,
And at the same time, bitterness, alam niyo po, hindi mo makikita at hindi mo mararanasan talaga yung mahimalang pagkilos ng Diyos habang dumadaan ka sa matinding problema ng buhay mo. Tandaan niyo po, the most pathetic situation a person could have is not crisis, but a situation where the goodness of God wasn't recognized. Alam niyo po, kung meron man tayong hindi dapat pinapalagpas during the course ng matitinding struggle sa ating buhay, yung makita yung kakaibang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Dapat hindi mo pinapalagpas yun. Huwag lang yung problema yung makita mo, kung hindi dapat ang nagiging focus ng iyong buhay, nagiging focus ng iyong pagtanaw, yung ginagawa ng Diyos at hindi yung mismong problema mo lang. Kaya nga maraming mga tao, pansinin nyo, hindi nakatawid sa problema nila kahit may ginagawa na ang Diyos sa buhay nila, simply because doon sila nakapokus sa problema at hindi doon sa ginagawa ng Diyos. Alam niyo po, again, napaka-importante doon sa mga pagsubok na dinadaanan natin sa ating buhay. Simple man yan, lalo na kung ito ay seryosong problema o pagsubok, lagi nating titingnan, lagi nating tatanawin, nasa saan ba tayo yung pananampalataya natin habang tayo ay dumadaan sa matinding pagsubok ng ating buhay. At the same time, ano-ano ba yung mga option na pwede nating piliin sa gitna ng matinding pagsubok? Alam niyo po, dito sa isang kwento sa Biblia, makikita natin kung papaanong yung ilang mga lepers during the time na matinding pagsubok sa kanilang journey, hindi lang sa kanilang sarili, kundi sa kanilang bansa, na ipakita ng Panginoon kung papaano siya mahimalang kumikilos o kumilos sa buhay ng isang tao na dumaraan sa matinding problema sa buhay. Now, ano-ano yung mga option na pwede nating piliin during the course of great struggle sa ating journey? Alam niyo po, unang-una, you may choose to remain the same. Pansinin niyo, ang sabi ng isa doon sa mga lepers, bakit ba kailangan nating umupo rito hanggang sa mamatay tayo? Kasi nga, during that time, sa panahon nila, pag ikaw ay merong ketong, outcast ka. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng pumasok doon sa buong city. Doon ka lang sa labas. Kasi nga, hindi ka pwede doon base doon sa kanilang kautusan. So doon lang sila. And during that time, hindi lang iyon ang problema nila na hindi sila makapasok talaga doon sa kanilang syudad. Kung hindi, meron pang nagbabanta na mga kalaban para sakupin ang Israel. So, yun pa yung isa sa mga problema nila. So, yung mga Assyrian, so sabi nila doon sa verse 3, why should we sit here until we die? What does it mean? Pansinin nyo, totoo ba may mga tao during the course ng matinding struggle sa kanilang buhay, mas pinipili na lang nila kung saan sila dinala mag-stay sa kung saan sila dinala ng pagsubok. Napansin nyo yun? Alam nyo po, yung mga kinakounsel ko, mostly, ang problema nila, relationship, yung kanilang marriage, at pumapangalawa, yung finances. So yung mga nadaya ng kaaway, yung mga simpleng laro na akala nila simple lang, pero yung kabuhayan nila naubos, nagkautang ng milyon-milyon, yung mga simpleng laro na akala mo simple lang, pero hindi pala, kung hindi patibong pala ng kaaway para masira ang kabuhayan niya. Alam niyo po, doon sa mga maraming kinakounsel ko, napansin ko, may mga tao na optimistic sila na makatatawid sila doon sa kanilang pinagdaraan ng problema. At may mga tao naman na during the course ng counseling, meron na kagad silang desisyon eh. Tatanggapin na lang nila yung kanilang sitwasyon at hanggang doon na lang sila. Alam niyo po, may mga tao, again, they choose to remain the same kung saan sila dinala ng pagsubok sa buhay. May mga tao, nung dumaan sa pagsubok sa pera,
Nag-stay na lang doon sa kung paano sila bumagsak sa kabuhayan. May mga tao, nung dumaan ang pagsubok sa relasyon, nag-stay na lang doon, nabagsak ang kanyang relasyon. May mga tao, nung dumaan ang pagsubok ng kalusugan o dumaan sa pagsubok ang kalusugan, nag-stay na lang doon sa sakit niya kahit pwede namang gumaling. Alam niyo po, pero itong mga lepers na ito, sabi nila, why should we stay here until we die? Bakit kailangan natin maghintay dito, maupo hanggang sa mamatay tayo? Alam niyo po, again, may mga tao, nung magka-problema yung kanilang pangarap, yung kanilang karir, yung kanilang kabuhayan, yung kanilang paglilingkod, nag-stay na lang doon sa problema na yon. Meaning, dahil doon sa pagsubok, hinayaan na lang ng maraming mga tao yung iba't ibang areas ng kanilang buhay na hindi nga umatras, pero hindi rin sumulong. Nag-stay na lang on a status quo ng kanilang buhay. Again, where are you now? After a long period of struggle. Finances man yan, sa paglilingkod man yan, sa relasyon man yan, o saan mang areas ng buhay mo yan. Nasa saan ka after dalawin ka nung struggle na yan. Nag-stay ka na lang ba doon or still naniniwala ka pa rin na isang araw aalisin ka doon ng Diyos? Alam niyo po, ano pinapakita rito? Bakit may mga tao, they choose to stay, to remain, doon sa kung nasa saan sila dinala ng pagsubok? Una, because of comfort. Alam niyo po, sino naniniwala? Wala naman talagang magbabago sa buhay natin na mag-i-stay lang tayo sa kung nasa saan tayo. Totoo ba yan? Hindi magbabago kabuhayan mo, hindi magbabago relasyon mo, pangarap mo, karir mo, o anumang areas ng buhay mo kung mag-i-stay ka lang kung sa saan ka nandoon. Lalo na kung saan ka dinala ng problema. Kinakailangan mong umalis doon, kinakailangan mong lumabas doon para magkaroon ng totoong pagbabago sa journey mo. Alam niyo po, another thing, because of cost. Wala naman kasi talagang pagbabago sa buhay natin na walang kabayaran. Totoo ba yan? Walang pagbabago sa buhay natin na libre. Lahat may presyo. Kailangan mong bayaran ng pagbabago para sa iyong kabuhayan, para sa iyong pangarap, para sa iyong karir, para sa iyong paggaling, para sa iyong pamilya. Lahat ng gusto mong pagbabago sa buhay mo, meron siyang cost. Meron siyang kabayaran, meron siyang halaga na kailangan mong ibayad. Walang libreng pagsulong, walang libreng pagbabago sa buhay ng tao. Tandaan niyo po, one of the worst mentality that someone could have is the mentality of never trying at all. Pinakapangit na kaisipan na pwedeng magkaroon ng isang tao yung hindi ka sumubok. Alam niyo po, kahit gaano pa kabagsak, kahit gaano ka pa ibinagsak ng problema ang kabuhayan mo, ang relasyon mo, ang paglilingkod mo, ang karir mo, ang pangarap mo, still, sumubo ka pa rin na bumangon. Do not choose to remain the same. Gaya ng mga lepers, sabi nila, bakit tayo mag-iintay tayo dito hanggang mamatay tayo? Another thing na pwede mong piliin during the course of great trials sa journey mo is to retreat. Alam niyo po, totoo ba may mga tao dahil sa pagsubok, isinuko na lang yung maraming bagay sa kanilang journey. Hindi nga sila sumulong, umatras naman. Alam niyo po, pansinin niyo, may mga tao dahil doon sa pagsubok, sinuko na lang yung kanilang pangarap. May mga tao dahil sa kanilang pagsubok, sa paglilingkod, sinuko na lang yung kanilang paglilingkod. May mga tao dahil sa pagsubok, sa kanilang karir, isinuko na lang yung kanilang karir. Pero pansinin niyo, bakit si Lord, nung lumabas sila sa Egypt, yung mga Israelites, dinala sila doon sa kakaibang ruta. Doon po sa mga naging estudyante sa hermeneutics,
nakita natin doon na meron palang pwedeng mas madaling ruta papasok ng promised land, pero bakit ang Lord, dinaan sila doon sa isang mas mahirap na ruta? Sa halip na padaanin na sila doon sa mas malapit na ruta, pero doon sila pinadaan ng Panginoon. Simply because, again, the Lord wants them to increase their capacity because they had a retreat mentality. Pansin ninyo, hindi pa nga sila nakakalayo yung mga Israelites nung lumabas sila sa Egypt. Nagre-reklamo na sila at gusto na nilang bumalik doon sa Israel, sa Egypt eh. Kasi sabi nila, buti pa doon sa Egypt nakakakain kami ng mga gusto nilang kainin. Pero alipin sila. Kasi nga, kaya sila pinadaan doon ng Panginoon sa mas mahirap, doon sa mas matagal na ruta kasi gustong i-deal ng Panginoon sa kanila yung kanilang retreat mentality. Minsan, kaya ka pala pinagtatagal ng Diyos doon sa problema na yan kasi hindi dahil gusto kang pahirapan ng Diyos, kundi mayroong gustong i-deal ang Diyos sa'yo. Gustong i-deal ng Diyos sa'yo na anak, hindi dapat laging sumusuko dyan sa problema na yan. Minsan, kaya pala tayo paulit-ulit na dumadaan ng tagal natin doon sa ruta ng problema sa pera kasi nga gustong i-deal ng Panginoon yung mentality na meron tayo na lagi na lang tayong sumusuko pag may problema tayo sa pera. Kaya pala ang tagal-tagal natin doon sa pagsubok na yan sa ating kalusugan kasi merong gustong i-deal ang Diyos sa atin doon sa area na yun ng ating buhay. Na minsan, ang dali-dali nating isuko yung ating paniniwala na gagaling pa tayo. Minsan, kaya pala ang tagal ng ating ruta, bakit pa ulit-ulit yung problema natin sa ating relasyon kasi merong gustong i-deal ang Diyos sa atin, yung ating retreat mentality, na pagka dumadaan tayo sa problema na yun, gusto natin agad sumuko na lang. Alam niyo po, pinadaan sila doon ni Lord sa mahirap, doon sa masakit na ruta, dahil doon sa mentality na madali silang sumuko. The same concept doon sa maraming mga tao. Bakit hinahayaan ka ng Diyos na dumaan ng matagal doon sa problema na yan ng buhay mo? Kasi nga, meron siyang gustong i-deal sa iyo. Hindi para parusahan ka, hindi para pahirapan ka o saktan ka. God wanted to increase your capacity. Lalo na sa panahon na dumadaan ka sa isang matinding problema sa buhay mo. God wanted to deal your retreat mentality, your struggle. Tandaan niyo po, your struggles are not crisis nor a punishment, but a transition for your breakthrough. Kaya ka pinadadaan doon ng Panginoon. Pinatatatag ka ng Diyos gamit yung pagsubok na meron ka. Tinatanggal ng Diyos yung pagsuko sa bokabularyo mo, kaya ang tagal-tagal mong dumadaan doon, ang tagal mo doon sa pace na yon ng journey mo, gamit ang pagsubok na meron ka, dahil inihahanda ka ng Diyos doon sa totoong breakthrough ng journey mo. So tandaan niyo po, you may fail 1,000 times, but you may get up 1,000,000 times and start anew. Only giving up may end up your story. So yung pagsuko mo lang, yun lang ang tatapos ng kwento mo. Pero hanggat hindi ka sumusuko, kahit gaano pa katindi, yung pinagdadaanan mong pagsubok, tuloy ang kwento ng buhay. Tuloy ang kwento ng pagbangon. Tuloy ang kwento ng pagbabago sa journey mo. So finally, isa pa sa mga bagay na pwede mong piliin, you may choose to run forward during the course of great struggles sa journey mo. The last option you may choose in the midst of great struggles, and I believe the best option, run forward. No matter how tough you are going through, no matter how painful to pursue, no matter how impossible to advance your journey, you have to run forward because, tandaan niyo po, new things belongs to the future. New beginnings belongs to the future, and miracles, new miracles belongs to the future. Lahat po ng mga bagong pangyayari nandun sa hinaharap, wala doon sa nakaraan. Lahat ng bagong himala ng Diyos nandun sa hinaharap, wala doon sa nakaraan. Now, ang tanong, how do you run forward? Una,
You have to come up from among the baggage. Sino po pamilyar doon sa kwento ng pakikipag-usap ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, doon sa isang binata, after na mag-usap sila, mas mahirap pa sa isang mayaman na makapasok, sa isang camel, o sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos kaysa sa isang camel sa butas ng karayom. Sino po pamilyar dito sa kwento na ito? Nung after makapag-usap ang Panginoon doon sa binata na yan. Alam niyo po, again, kasi nga, yung pagpasok sa Jerusalem, doon sa city gate, ng mga camel, since sila yung mga ginagamit na transport during their time para sa travel, punong-puno sila ng mga dalahin o mga bagahe. So para makapasok sila doon sa makipot na pintuan na yon sa city gate, kailangan muna nilang ibaba yung kanilang mga baggage. So para makapasok sila, kailangan tanggal lahat yung kanilang mga baggage at nang maayos silang makapasok doon. So ano pinapakita nito? Alam niyo po, you cannot run forward, especially sa gitna ng pagsubok na meron hanggat hindi mo binibitawan yung dapat mong bitawan. Ano pinapakita nito? Ano mang hopelessness, ano mang negativity, ano mang bitterness na ayaw mong bitawan dahil merong dinadaan ng kamatinding pagsubok mo, hahadlang lahat para maka-move forward ka. Kasi nga ito po ang totoo. May mga tao, dahil doon sa pinayagan ng Diyos na pagsubok sa buhay nila, na puno ng bitterness, na puno ng hopelessness, na puno ng negativity. And those are baggages na hindi natin dapat pinananatili, na dala-dala natin. Kahit pa pinayagan ng Diyos ang isang matinding problema sa buhay mo, kinakailangan mong bitawan yung mga baggages na yan. You cannot advance your finances. You cannot advance your career. You cannot advance your ministry. You cannot advance your relationship hanggat hindi mo iniiwan yung dapat mong iwan sa journey mo. You cannot run forward or run towards God's breakthrough hanggat sumisipa ka doon sa gusto ng Diyos sa journey mo. Ikalawa, alam niyo po, paano ka tatakbo pasulong? You have to dream again. Sa 2 Timothy chapter 2, chapter 4, verse 11, sabi doon ni Timothy, only Luke is with me, o ni Paul. Sabi niya, ang tanging naiwan lang sa aking kasama ay si Luke. Alam niyo po, anong kinalaman nito sa pagtakbo mo, pasulong sa gitna ng isang matinding pagsubok sa buhay mo? Sa ayot sa gusto natin, pag dumadaan tayo sa pagsubok, sa pera man yan, sa karir man yan, sa ministry man yan, sa relasyon man yan, laging may kinukuha pagsubok. Totoo po ba? Lagi siyang may kinukuha. Pero ang good news, despite na matitinding pagsubok sa buhay natin, meron pa rin namang natitira. Totoo po ba yan? Napansin niyo? Despite na ang tindi ng dinaanan ng problema mo sa finances, meron pa rin namang itinira ang Panginoon eh. Despite ng matinding problema na dinaanan mo sa iyong relasyon, may itinira pa rin naman ang Panginoon eh. Despite na matinding dinaanan mo sa iyong kalusugan, may itinira pa rin naman ang Panginoon eh. At despite na matinding pinagdaanan mo problema sa iyong paglilingkod, may itinira pa rin naman ang Panginoon eh. What's the point? With what was left on you, you have to dream again. Sa kung ano mang itinira ng pagsubok sa iyo, simulan mong mangarap uli. Ano mang itinira ng pagsubok sa pamilya mo, simulan mong mangarap uli para sa pamilya mo. Ano mang itinira ng pagsubok para sa kabuhayan mo, simulan mong mangarap uli para sa kabuhayan mo. Ano mang itinira ng pagsubok sa iyong paglilingkod, simulan mong mangarap uli para sa paglilingkod mo. Ano mang itinira
ng pagsubok sa iba't ibang areas ng buhay mo, dream again. So church, this is the message of the Lord for us this afternoon. Sabi po doon sa John chapter 16 verse 33, sinasabi ko sa inyo, ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Tandaan niyo po, totoong may pagsubok, pero totoong may Diyos din. Totoong may pagdadaanan tayo ng mga pagsubok, pero totoo rin na may Diyos na tutulong sa iyo para matawid yung mga pagsubok na yan. Sa lahat ng pwede mong piliin na option, gaya ng mga lepers, di nila pinili to stay the same, to stay where they are. They don't choose to retreat. Instead, they choose to run forward. So after your great struggles, choose to run forward towards your dream, towards your career, towards your finances, towards your ministry, and most of all, towards God. Piliin mo na takbuhin yung dapat mong takbuhin sa buhay, lalo na patungo sa Diyos. Let us pray. Panginoon, sa hapong ito nagpapasalamat po kami sa iyo. Lord, salamat sa paalala na despite merong kaming mga dinadaanan sa aming buhay, still may pag-asa. Magbabago sitwasyon namin. Sa lahat po ng aming nakasama dito sa service na ito, ikaw po yung higit na nakakakilala sa kanila. Dito sa physical service, sa online service, at sa makakapanood ng videos na ito, Panginoon. Alam mo po yung pinagdadaanan nila. Sa oras na ito, Lord, I pray for them. Tulungan mo po sila na matawid yung mga dinadaanan nila. Tulungan mo po sila na maranasan nila yung miraculous act of provision mo, Panginoon, yung divine intervention mo, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Na sa oras na to, hindi lang basta solusyon, kundi himala mula dyan sa langit ang iparanas mo sa kanila. Salamat po. Naniniwala po ako sa oras na to, maraming mga tao pinararanas mo ng himala, Panginoon. Himala ng pagtawid sa kanilang mga problema, himala ng solusyon sa mga pinagdaraanan nila. Salamat po at muli binabalik ko po sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless you.